Maikling paalala. Ang susunod na talakayan ay naglalaman ng mga siselang tema, lingwahe, karahasan at sexual na mga salita na kinakailangan natin sa pag-aaral. Magandang hapon sa ating guro, Ginoong Airo, at magandang hapon rin sa aking mga kamag-aral. Ako si Jella Parco, kasama si Daniel Lingat, ang inyong tagapagpahayag ngayong araw. Teoryang queer. Pamilyar ba kayo sa salitang queer? Marahil weird basahin o pakinggan ang salitang ito dahil isa nga namang malaking pagkakataon dahil ang salitang queer ay nagkakahulugang weird, unusual, or slightly unwell sa diksyonaryo. Kumbaga, isa itong nakakasakit na salita o kaya naman ay isa itong negatibong paglalarawan. Ano nga ba talaga yung focus ng teoryang ito? Patungkol nga ba siya sa pagiging kakaiba ng isang tao? Alamin natin. Noong dekada 90, nagsimula ang pag-aaral sa feminismong pananaw. Bale, nakapaloob dito sa pananaliksik na ito ang pag-aaral sa social construction, sexualidad at identidad ng isang tao. Kinalaunan sa kaparehong dekada, nagkaroon ng pag-aaral sa normative at deviant. So dito, sinusuri ang kaiba o hindi karaniwang gawi at pagkakakilanlan. Sa madaling salita, isa itong pag-aaral tungkol sa mga bakla at tomboy. Sa panahon ito, noong dekada 90, isang napakalaking usapin ang pagiging or pagkakaroon ng ikatlong kasarian. Nagkaroon ng pang-aabuso sa mga tomboy at bakla. Isang halimbawa na nga natin dito is yung nilulublob sa balde yung mga bakla na kinalaunan nagkaroon ng pambabansag sa kanila na isang sirena. Ang paniniwala dito ng mga tao nung panahon na yon ay magiging straight or tuwid daw ang ang sexualidad ng isang tao. Na hindi naman napatunayang totoo or epektibo. Ang paraan naman nila ng pang-aabuso dati sa mga lesbian or sa mga tomboy is yung panggagahasa. Kumbaga, intentional na panggagahasa. Dito pinaniniwalaan nilang mabubuhayan yung pagkababae ng isang tao na wala namang scientificong pag-aaral at mas naging malala pa ang naging dulot nito sa tao. Kung iisipin natin, grabe no, yung mga naramdaman at naranasan nila sa mga panahong yon. Upang higit pa nating maunawaan ang kaisipan taglay sa teoryang ito, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng mga salitang kasarian, gender, at sexualidad ng isang tao. Tumutukoy ang kasarian sa pagiging babae at lalaki ng individual. Ang gender naman ay ang gawaing pagpapakita ng gawi or kilos pagkababae at pagkalalaki or yung femininity at masculinity sa Ingles. Na ito yung standard or kumbaga itinakda ng lipunan. Ang sexualidad naman ay ang pagiging homosexual at heterosexual ng isang tao. Sa homosexual, ito ay pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa kaparehong kasarian at kabaliktaran naman sa heterosexual kung saan nakikipag-ugnayan sa mga individual na iba ang kasarian. Hindi kagaya dati, meron tayo ngayon na digital world or meron tayong social media na napakalaking impluwensya sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga bakla at tomboy. Meron tayong mga komunidad kagaya ng LGBTQ na sumusuporta sa mga ganitong klaseng usapin. Hindi kagaya dati na maraming pang-aabuso, ngayon is nagkonti or nabawasan yung ganitong mga pangyayari. Kumbaga, unti-unti bumubunga yung mga kanilang mga pinaglalaban. Sa larangan naman ng panitikan, maraming queer theories na gumawa rin ng mga katha or obra na naging basihan rin upang lumawak ang pagkakaintindi, pananaw at respeto ng mga tao na may ganito ang kalagayan.
Una na dito is si Ginoong Honorio Bartolome de Dios. Si Ginoong Bartolome, lumawas siya ng Manila para maging isang seminarista. Di kilala unang lumabas siya. And sa pagkalabas niyang yun, maaga siyang namulat sa buhay ng mga bakla. Nakita niya dun yung duality ng buhay. Merong malungkot at masaya, meron rin madilim at makulay. Siya ang may akda ng lalaki at gera. Mamayang isa niyang akda itatalakayin natin. Ang kanyang akda na sa labas ng parlor ay naitala ng Universidad ng Pilipinas. Ang kanyang akda ay isa sa mga naging paraan at susi upang magkaroon ng malawakan or boses ang mga taong may ganitong sexualidad upang magkaroon ng pantay na kaisipan at pagtrato. Ang sunod nating queer tourist ay si Ginoong Christopher E. Cahilig. Siya ay ang presidente ng Insight 360, isa sa mga respetado at maimpluwensya sa larangan ng public relations. Isa rin siyang music marketing, talent at event services, at social media consultancy film sa Pilipinas ngayon. Isa rin siya sa music producer, talent manager, published poet, at isang vlogger at political advisor. Ang akda niyang sa iyong kaarawan itay ay na bigyang karangalan ng iba't ibang sektor sa larangan ng panitikan. Nais niyang patunayan na ang gender ay hindi hadlang upang ang tao ay isang maging matagumpay. Ano nga ba ang homosexual? Ito ay tatalakay ng aking kapartner na si Daniel Lingat. Daniel? Ano nga ba ang homosexual? Ang homosexualidad ay isang termino na ginagamit upang tumukoy sa sentimental at pisikal na ugnayan sa pagitan ng mga tao ng parehong kasarian. Ang homosexualidad ay tumutukoy sa pagkakaroon ng atraksyon sa kaparehong kasarian. Isang halimbawa na lamang dito ang komunidad o kasapi sa LGBTQ na kung saan natin matutunghayan o makikita ang tinatawag na homosexualidad. Alam rin naman natin na isa ring malaking parte ang mga kasapi ng LGBTQ, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. At kilalanin naman natin ang mga tanyag na homosexual at part ng LGBT. Una na nga dito si Jose Marie Borja Visceral, popularly known as Vice Ganda. At sumunod naman ay si Eugenio Boy Romerica Abunda Jr., popularly known as Boy Abunda. And the last is Carissa Ice Yamson Sigera, formerly and still known professionally as Isa Sigera. Feminismo versus queer. Ang tuon ng feminismo. Ang feminismo is all about sa mga babae at layunin nito na maipakita ang mga kakayahan ng mga babae sa lahat ng aspeto ng buhay na pinagdaraanan nila. Ito ay naglalayong maging pantay ang katunayan ng babae at lalaki sa lipunan, kabilang na ang kanilang mga karapatan ng mga babae. Ang karapatan nilang magkaroon ng trabaho, mag-aral, at sa pantay na kita. Kasi nung unang panahon, mas pinagbibigyan pansin ang mga lalaki kaysa sa mga babae, sapagkat sila daw ang bubuhay ng kanilang pamilya. At tinuturi nilang malakas ang mga lalaki, kaya hindi sila pwedeng magtrabaho, mag-aral o magkaroon ng pantay na kita. At dahil naman sa feminismo, unti-unti na ding naiiba ang mga paniniwala at tingin ng mga tao sa kababaihan, kasi kaya rin naman nilang gawin yung mga nagagawa ng mga lalaki ngayon. Ang queer naman ay nakatuon sa ikatlong kasarian na masasalamin ang katotohanan
tungkol sa diskriminasyon sa ating lipunan sa mga LGBTQ. Halimbawa, dito sa ating paaralan, ang mga LGBTQ ay laging tinutokso at ginagawang katatawanan. At isa na rin dito sa pamilya o sa tahanan ay hindi sila tinatanggap at minsan ay itinuturi pa na kahiya-hiya sa kanilang tahanan. Ito ang mga halimbawa ng teoryang queer. Tula mula sa skeleton. Itigil na ang taguan sa takip silim. Isigaw na ang anumang kinikimkim. Itong tulang ito ay patungkol sa dalawang lalaking nag-iibigan at gusto nilang ipagsigawan ang kanilang pag-iibigan, ngunit dahil sa diskriminasyon at panghuhusga ng tao ay mas pinili nilang itago na lamang. Maikling kwento ng lalaki. Kahit na sinong bakla ay aasahang magigising na ako sa pagiging biktima ko. Pero masarap di maging biktima dahil tanging ang biktima lang ang pwedeng maghiganti. Maikling kwento ng lalaki is all about dun sa Becky na gustong gusto yung lalaki kahit na lagi siyang pineperahan at pinapahiya. And then yung moral story sa kwento is yung sa pang-aabuso sa mga Becky, yung lagi na lang silang pinapagastos at inaabuso ng mga tao. Ito ay ang sipi mula sa nobela ng Orosa, Napkil, Malate ni Dr. Louis Margang Cuangco. Ang mga taong tulad ni Celso at Vincent, hindi mo dapat pinag-aaksaya ng panahon, Dave. Wika ni Ross habang pinawi ang iyong luha. Upang mas maunawaan natin ang sipi, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang mga tauhan. Una ay si Dave. Si Dave ang pangunahing tauhan dito sa kwento. Playboy na kung saan lahat ng letra sa alpabeto mayroon siyang nakadaupang palad. Ganon ka lalakero itong si Dave sa sobrang batang edad. At meron naman tayong si Celso. Si Celso ay ang ex-boyfriend ni Dave, isa sa mga nagdulot ng sakit at bighati kay Dave. Sa lahat ng nakadaupang palad ni Dave, sa lahat ng pinaglaruan niya, si Celso lamang ang isa sa mga pinakasineryoso niya. Ngunit nasawi siya dito. Gusto niya makahanap ng love of his life, ngunit hindi pala yun si Celso kasi pinaglaruan lang rin siya ni Celso, kagaya ng paglalaro niya sa ibang lalaki. Meron rin tayong dito si Vincent, isa siyang kaibigan ni Celso na ni-rape si Dave. At meron tayong si Ross na lalaking minahal ng tunay si Dave. Base dito sa CP, ang sabi ni Ross ay, ang mga taong tulad ni Celso at Vincent, hindi mo na dapat pag-aksaya ng panahon, Dave. Dahil dito, gustong-gustong maghiganti ni Dave kay Celso at Vincent. Nawawala siya sa sarili niya hanggang sa isang araw dahil napamahal na siya kay Ross, ayaw na niyang gumanti. Ngunit si Ross hindi nakalimot dun sa ginawang pang-aabuso nila kay Dave. Bale, ang nangyari, si Ross na mismo ang naghiganti para kay Dave. Ang ginawa ni Ross is, di ba maraming naging ex si Dave, meron na siyang HIV, at ganoon na rin si Ross, meron siyang HIV. Ang ginawa ni Ross, nakipagtalik siya kay Celso at Vincent. Bale, yung ending nito is ilang araw na lamang ang nalalabi na sa buhay ni Ross, pero kasama niyang mamamatay si Celso at Vincent. Laking gulat ni Dave dun sa dulo kasi akala niya nasa Amerika si Ross, yun pala pinaghiganti lang siya. At yung ending, nagkaroon na rin ng HIV si Dave na kung saan hindi na rin masosolusyonan or magagamot. At dahil dito, yung natitira nilang oras, ginamit nila ng best. Kung baga, pumunta sila ng Quiapo upang magdasal. Nag-date sila
at namatay sila ng sabay habang sinulit yung nalalabing oras at nagmahalan sila. Yun lang. Ang moral story dito na kahit yung isang lalaki nagmamahal ng marami, merong isa at isang tao na wawasak ng kanyang puso. At meron naman dito yung tao na kahit anong dilim ng nakaraan mo is tapat ka pa rin mamahalin. Ito ay isang CP pang muli mula sa Boy Scouting ni Michael Francis C. Andrada. Pen, na-inlove na ako sa'yo. Ngumiti si Pen. Matagal na matagal. Sabi niya, Oo. Pero Pen, huwag mong sabihin sa iba. Oo. Alam ko naman yung mga ganyang problema. Pero seryoso ako. Tinamaan ako sa'yo, pare. Kalimutan na lang natin yan. Hindi. Noel, alam kong iniisip mo eh. Hindi ako bakla. Pare, walang ganyanan. Hindi ko naman iniisip yung iniisip mo eh. Manligaw ka na lang ng babae. Ikaw ang gusto ko. Si Donita, ayaw mo? Malibog yun. Bakiran 219. Malinaw na malinaw dito yung pagpapakita ng teoryang queer. Isa lamang siyang CP. At ito na yung kabuuan ng teoryang queer. Ang mga taong kabilang sa ikatlong kasarian or homosexual ay kailangan tratuhin ng may respeto, pagmamahal at pantay na pagtingin anuman ang kanilang estado sa buhay. Sapagkat tao rin sila, ngunit may iba nga lang preference or sasabihin nating iba nga lang ang kanilang sexualidad. Ngunit hindi sila naiiba, mayroon silang damdamin, nararamdaman at isa rin silang likha ng Diyos. Ang sexualidad ay hindi dapat maging basihan ng pagiging mataas at mababa ng isang individual. Ang teoryang queer ay nagtataguyod ng pantay na pagtingin sa bawat tao, lalong-lalo na sa mga naabuso at nawalan ng pantay na karapatan. Yun lamang po at maraming salamat.